Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismos ang Kim Pao. Wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, tungkol nga po sa Kim Pao, ganap ni Kim and Paolo pag-uusapan natin kasi 19th anniversary po ni Paolo sa showbiz at si Kim Chiu naman po ay nawawala sa Showtime. Ani-attach Kim Pao, paki-explain, charot. We demand an explanation. Anyway, bago tayo mag-start sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang ng ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So, narito nga simulan na natin ang mga nasagap nating balita ngayong araw at unahin na natin ang tungkol dito. Sabi, stop na din sa mga kadiluluhan ng KP Kulto Republic. Tinawag ba naman tayong kulto? Kim needs a man who will support her openly and not keep her in the dark like a mistress. Hashtag Real talk. Bakit tinatago ba ni Pao si Kim? Hindi naman na. Ano yung sinasabing kinikip si Kim in the dark? Walang ganun be. Katunayan nga ni napaka-open nga ng Kim Pao. It's not just kinakailangan pag-espilingin sa'yo yon ng Kim Pao, nila Kim and Paolo. At hindi naman ibig sabihin na sila na ay may obligasyon sila na sabihin lahat ng galaw nila na para bang hindi na po sila mga tao na kailangan ng privacy. Hindi rin sila katulad ng iba na kinakailangan maghalikan sa publiko para lang masabing merong sila. Yung pagde-date, spotted na magkasama, mga terno-terno ng Kim Pao, isang napakalaking ebidensya na noon. And hello, sino ba kayo para ng Kim Pao bigyan ng special treatment na mag-amin sa inyo? Ay kung mga KP fans nga, kinakailangan pang mag-soko dahil sa ka-private ng dalawa. And ang Kim Pao, kung meron man, kung aamin man yan at kung magbibigay man ng ayuda ang Kim Pao ay sa mga KP fans na yon, hindi sa mga bashers. Bakit sa inyo magbibigay ng ayuda, 'di ba? Wala namang dapat patunayan sila Kim and Paolo sa inyo. Syempre, doon na yan sa Discord, sa tahanan ng Kim Pao fans, ng Kim Pao Lancia, na binuo nila Kim and Paolo mismo. Anyway, let's move on naman. Nagpag-usapan ng ilang mga reaction, mga komento, sentimiento ng mga fans hinggil sa nagdaan nating update. So, mula sa ating taga-subaybay na si Henry Denden, maganda rin gabi. This is to answer sa claim ni Rockstar na walang utang na loob si Kim Chiu. Please lang, wag mong idamay ang samahan ng Kimerald na napunta sa Kim Pao. Hindi ka legit. Isa kang bayaran para sirain ang Kim Pao. Sa mga solid Kimerald na napunta sa Kim Pao, it's because nasubaybayan namin at nila ang samahan dati ng dalawa. Naging aggressive lang naman si Gerald para makatikim na ibang putahe noon, kaya walang tumagal na relasyon simula nang mahiwalay kay Kim. Hindi kasi maibigay ni Kim ang gusto na matikman ng isang Gerald or ng isang Sian. Sex lang naman ang kulang sa mga nakarelasyon ni Kim Chiu. I hope makapaghintay si Paolo hanggang sa makasal sila ni Kim. Napakataas ng moral at spiritual value ng isang Kim Chiu. Watch your words, Rockstar.
So, ayun na nga, ginagamit nila yung mga KP na nagbula po sa Kim Herald. Kasi, dati naman po talagang Kim Herald ang mga kakimpaws natin. Pero, mas pinili kasi nila si Kim kasi mas nakita nga po ng, ang halaga ni Kim Chu at yung kabutihan ni Kim Chu. Mas nakitaan kasi siya ng mga fans ng deserving na pagsuporta. But speaking of utang na loob, kung meron man pong dapat tanaway ng utang na loob si Kim Chu ay ang ABS-CBN yon na nagbigay po sa kanya ng oportunidad, ng pinto, ng bukas, ng maliwanag na bukas. Si Kim Herald, naging parte lang siya, pero ABS-CBN talaga ang pinagkakautangan ng loob nitong si Kim Chu, okay? Kasi kahit wala naman po si Gerald doon, sabihin na natin, kung sakaling wala si Gerald doon, mananalo at mananalo pa din naman po si Kim. Kung iba man yung kanyang kapartner, mamamayagpag at mamamayagpag naman si Kim. Kasi, di ba, without Gerald, nakaya naman ni Kim, pero without ABS-CBN, makakaya ba ni Kim ang tanong? Hindi, kasi ABS-CBN po ay nagbigay sa kanya ng pintuan. Nagbukas sa kanya ng pintuan. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Helenita Santos, magandang gabi at shout out. Hello, Miss Gandara. Dapat lang napanagutan ni Ate Lakam Chu ang ginawa niya kay Kim. Sobra na ang ginawa niya kay Kim. Nilustay niyang lahat ang pinaghirapan ni Kim. Mabait si Kim sa lahat, ibinigay niya sa pamilya. Hindi niya pinabayaan ang pamilya niya. Inuna niya ang pamilya niya para lang maging maayos ang pamilya ni Kim. Pinag-aral niyang lahat ang mga kapatid niya para sila ay maging maayos din. Hindi na nga nakapag-aral si Kim para sa kapakanan ng mga kapatid niya. And yun nga, ginagamit pa nga yun sa kanya. Yung tipong di na nga siya nakapag-aral para sa pamilya niya. Tapos ginagamit pa nga yun sa kanya para batikusin siya. Tapos ganito pa yung gagawin. Anyway, ayun nga, sa pagpapatuloy, hindi na nakapag-aral si Kim para sa kapakanan ng mga kapatid niya. Tapos ganyan pa ang gagawin ng kapatid niyang sila Kam. Masyadong inabuso ang kabaitan ni Kim. Dapat nga mahalin nila si Kim sa mga itinulong ni Kim sa kanya. Dapat nga ipagsabihan na nila si Kim. Mag-asawa na siya at may edad na rin si Kim para naman makabuo na din siya ng sarili niyang pamilya. Kaya mo yan, Kim, at dito lang ang mga fans mo nagmamahal sa iyo. Hindi ka namin iiwan forever, Kim Pao. Mahal ka naming lahat. Makakaya mo iyan. Laban lang. Nandyan si Paolo, hindi ka niya iiwan. Mahal na mahal ka ni Paolo. Pray lang and love ka namin. Ingat. So, ayun, pati tuloy ako napaisip. Di ba lahat po ginawa ni Kim para sa kanyang pamilya? What if gumawa na rin si Kim ng sarili niyang pamilya ngayon para doon niya, doon niya ibigay lahat ng kanyang pinaghirapan kung sakaling magkakaroon po siya ng mga mga mini-me. Yung kanyang mga mini-me. Diba? Ng kanyang sariling dugo at laman. Ng kanyang babies or anak. Doon niya ibigay. And parang time na rin. Ako hindi ko minabadali si Kim Chu, no? Lagi ko sinasabi na re-respetuhin si Kimi. Pero ngayon parang bigla na rin tuloy akong nainip na what if kaya bumuo na lang siya ng sarili niyang pamilya. Samantala, speaking of Paolo Avellino, eto naman, nais po nating batiin si Papi ng happy 19th anniversary sa showbiz. Ayan, Paolo, ang dami mong naghawa sa industriya. Mga magagandang palabas na talaga naman nag-rate at pinakita mo ang iyong husay. Congratulations dahil ka na, 19 na taon na sa showbiz at nananatili na nasa industriya. And looking back,
grabe, ang dami rin pong nagawa at ang dami pong naging ambag din ni Paolo sa industry, no? So, ilan nga lang po ito sa mga tumatak talaga na role ni Paolo Abilino. So, ayan, napakahusay mo, Pao. Congratulations on your 19th anniversary na ngayon talagang masasabi mong hindi ka lang display sa industriya kasi in your 19th anniversary, isa ka na sa tinitingala na bigating artista. Anyway, dumako naman tayo dito kay Kiam. Ay, dito naman tayo kay Kiam na Missing in Action. Wala po siya sa Showtime. And may lumabas na picture na to, a video. Ayan, kung saan nga, sabi magpo-promote lang naman, bakit mas kinilig ako. The Alibay. So, nakakatuwa na makita na ngayon, di ba, anniversary ni Paolo, tapos eto yung paayuda, wala rin si Kim sa Showtime, so, malamag magkasama ang dalawa. Si Kim ay nakiselebrate din with Paolo Abilino. So, sa ngayon, ito po yung ayuda, nandyan po ang Kim Pao, magkasama na nagla-lunch ba yan, na kumakain. And ang sarap nila sa mata. Si Paolo, talagang ang mga mata ay na kay Kim Chu. So, yun ang muna for tonight. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika.